Noong 2017, pinatawag ako ng aking bossing sa office para sa kanyang ipapagawa sa akin. Sabi niya, meron daw nangyayaring payroll padding doon. Ako daw ay mag-observe ng 1 linggo at i-record ko sa logbook at pagkatapos ng observation ay ipasa ko sa kanya sa office. Mukhang delikado ang ipapagawa sa akin ni bossing pero tinanggap ko na lang ito. Kinaumagahan, dala ng aking motorcycle mula Kasiguran Sorsogon, ako ay nagbiyahe papuntang Tabaco at diretso sa Catanduanes. Pagdating ng Tabaco, sumakay ako ng barko papunta sa Catanduanes. Ito ang first time kong pupunta sa Catanduanes at dito nagsiselfie muna ako habang nasa barko. Pagdaong ko sa San Andres Port, pumunta na ako sa Vira Catanduanes gamit ang aking motorcycle. First time ko pa lang dito sa lugar kaya hindi ko alam kung saan ko ba hahanapin yung barracks. Huminto muna ako sa gilid at nagtatanong ako kung saan ba dito ang barracks na nagtatrabaho dito sa road widening at tinuro niya sa akin ang direksyon. 6:30 na ng gabi nang narating ko ang barracks dito sa Vira Catanduanes. Habang nasa barracks ako, naglabas ng sama ng loob ang checker doon. Sabi niya, masama daw ang loob niya kasi meron na daw checker, bakit pinadala pa ako doon? Ang sagot ko naman, meron namang project na i-assign sa akin si bossing dito sa Catanduanes. Habang hindi pa nag-uumpisa, dito muna ako. Pansamantala lang naman ito, hindi naman ako magtatagal. Habang nag-uusap kami, sinabi niya na pumunta daw kay Foreman. Gusto daw ako makausap ni Foreman. Kaya naman, pinuntahan ko si Foreman. Pagdating ko kay Foreman, inuutusan niya ako na bukas ako daw ang pumunta doon sa bahay na ayaw pumayag na daanan ang bakuran niya ng road widening. Ang sabi ko, hindi ko naman po iyan trabaho. Pero ipinipilit niya, hindi, dapat gawin mo yan. Natahimik na lang ako, naisip ko parang may pang-i-insulto itong utos sa akin ni Foreman. Pumasok si Foreman sa barracks, kinuha niya yung bag at pagbalik niya, may hinuhugot siya sa akin. Pinapakita niya sa akin ang baril. Sabi niya, dito dapat meron kang ganito. Naisip ko, parang tinatakot yata ako nito ng baril. Akala siguro niya madadala ako sa takutan. Umalis lahat ng tao sa barracks. Sabi mag-iinuman daw sila doon sa lugar na nabanggit nila. Merong TV sa barracks. Mag-isa akong nanonood ng TV. Di ko na malaya nakatulog na pala ako habang nakaupo. Dumating yung isang trabahador lasing, galit na galit. Sabi niya, "Ay but, ba't diyan ka natutulog? Doon ka sa higaan mo. Punta ka doon. Ano ka dito? Informer ka? Babarilin kita." Tahimik lang akong pumunta sa higaan habang siya sumusunod sa akin sa likuran. Pinagmumura niya ako, sinisigawan. Habang nakahiga ako, pinagbabantaan niya ako na babarilin daw niya ako kapag bumangon ako. Pinapakiramdaman ko din yung kilos niya nung nakita kong natulog na siya sa higaan niya. Saka ako nag-chat nung gabing yun. Nagre-report ako sa office ng mga nangyari. Halos hindi ako makatulog magdamag dahil baka patayin nila ako habang natutulog. Ang nasa isip ko lang nun, di baling mamatay ako ng lumalaban kaysa mamatay ng walang kalaban-laban. Nakahanda na rin akong makipagsabayan kung sakali magkagipitan. Kinaumagahan, pumunta si engineer sa barak. Sinabi niya na tumawag yung office sa kanya. Pinapatanggal na yung lalaking nambuli sa akin kagabi. Tanggal na kaagad sa trabaho yung umaaway sa akin kagabi. Habang nagpapatuloy ang road widening, inumpisahan ko ang aking trabaho. Isa-isa akong pinupuntan ang mga trabahador at nagpapapirma ako ng attendance. Habang nagpapapirma ako ng attendance, sinigawan ako ng isang foreman. Sabi niya, "Hoy, bago mo yan isubmit sa office, i-check mo muna yan sa checker. Dapat pareho kayo ng record." Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Anong silbi ng aking record kung kokopyahin ko lang ang record ng checker? Kinagabihan, hindi na ako natulog sa barracks. Nag-check-in na lang ako sa apartment for safety reason kasi mainit na sa akin sa barracks. Delikado na doon matulog. Kinaumagahan, paalis na ako sa Catanduanes at pupunta na ako sa office. Hindi ko na tinapos ang 1 week observation dahil delikado na ako mag-i-stay pa ako doon. Pagdating sa office, pinasa ko kay bossing yung report ko. Sabi ni bossing, yung payroll na pinapasa nila dito sa office nasa 89 na tao, pero yung record ko nasa 35 lang na tao. Kaya confirm nga na mayroong nagaganap na payroll padding doon. Naikwento nga pala sa office na yung trabahador na tinanggal nila dahil sa pagbabanta sa akin na papatayin ako ay pinagtanggol daw yun ng engineer. Ang sabi dapat pinagpasensyahan muna kasi lasing daw yun. Ngunit ang sagot nila, kung nakapatay yun, pagpapasensyahan pa rin ba dahil lasing? Hindi porket lasing, pagpapasensyahan na lang. Pagkalipas ng ilang mga buwan, nabalitaan ko na lang na yung checker doon natanggal, pati yung foreman doon natanggal, at yung engineer doon nag-resign na. Ako naman bumalik sa Catanduanes kasi doon na talaga ako inassign ni bossing. Yung project manager na na-assign sa Catanduanes, pinagsabihan ako, huwag daw akong masyadong sip-sip kay bossing. Dapat hindi ko daw yung ni-report kay bossing yung nangyari sa Birak. Ang sabi ko naman, hindi maganda yung pakikitungo nila sa akin. Yung foreman, pinakitaan ako ng baril. Yung isang trabahador, binubuli ako, binagbabanta ang papatayin ako. Sa tingin mo ba kakampi ba ako sa kanila? Tama lang yung ginawa ko sa kanila. Mabait ako kung sa mabait, pero pag ako kinakalaban, pumapalag din ako.